Magandang gabi sa inyong lahat. Andito naman ako, Toti Dulay, retired professor. Ang pag-uusapan natin ngayon, maganda. Huwag tayong maging magalit sa mayayaman o galit sa pera. Dapat ikarangal natin ang magiging mayaman o magiging maraming pera. Dapat ganun. Kasi yung iba, niroromantasize silang pagiging mahirap eh. Hindi ganun. Kasi papasok sa sistema mo yun. Dapat i-romantasize mo ang pagiging mayaman. Alam niyo kung bakit? Pag mayaman ka at gusto mong tumulong, makakatulong ka. Oo. At saka hindi ka makakaistorbo sa iba. Kasi imbis na mangutang ka sa iba, humangingi ka, may pera ka sa sarili mo. Therefore, hindi ka makakamolestya sa iba, di ba? In fact, pwede ka pa nga makatulong. Di ba? Ano masama sa pagiging mayaman, therefore? Kaya huwag tayong galit sa mayayaman. Sa totoo lang, ang mga businessman, sila ang nagpiprovide sa atin ng employment at saka economic activities. Imagine, isasakripisyo nila ang pera nila, resources, dangal, para lang magkaroon ng paandalin ng factory at mag-provide ng employment. Siyempre, may konting kita sila. Kaya nga, nire-reward sila ng sistema eh. Kasi sila ang nag-wish para sa bayan. Kaya bakit ka magagalit sa mayayaman? Yun nga ang tumulong sa atin, tumutulong sa lipunan. Diba? Imagine mo kung maraming ganong tao, negosyante, sa isang bayan. Ang daming employment, tataas ang sweldo kasi ang mga factory nag-aagawan sa mga tao, sa mga trabador. Pero kung galit ka sa mayaman, parati mong iniinsulto. Diba? Paano mo motivate ang ibang maging negosyante? Parati mong iniistorbo, parati mong inaasar, burgis, kung ano-ano, no? Kapitalista, mga ganon, di ba? Samantalang dapat i-motivate mo na para maging negosyante sila. Alam nyo kung sa pamilya nyo may mga 3 negosyante na magagaling, buhay na kayo. May mauutangan kayo sa tuition ng mga anak nyo kung just in case kinapos kayo. Di ba? Ganun. Kaya huwag tayong magagalit sa mayayaman. Tsaka sa pera, no? Kasi sa totoo lang, hindi masama ang pera talaga. Resources yan eh. Ang resources, pwede mong gamitin sa masama o sa mabuti. So, depende sa tao yan. Kung ikaw masama ka at may pera ka, ay di delikado ka. Diba? Pwede ka magpapatay ng tao, mga ganun. Ha? Pero kung may pera ka at mabuti ka, ay di makakatulong ka sa iba. Pag-usapan natin. Magkapatid, isa ang bait. Ha? Ang bait, maggalang, pero walang pera. Hindi marunong magnegosyo. Hindi rin successful sa career. Yung isa, medyo mayabang. Pero mayaman. Yumaman, magaling sa negosyo. Nagkasakit yung nanay. Nasa ospital. Sino makakatulong? Assuming na parang nilang mahal ang nanay nila. Alam mo makakatulong doon? Yung mayaman na mayabang. Yung mahirap na mabait. Andun lang yung paiyak-iyak na, ay, pagaling ka naman, mga ganon. Na ipagdadasal kita, ganon, parate. Yung mayaman na medyo mayabang, dadating. Nay, huwag mong problemahin ang bila, ako bahala. Kukuha ko ng magaling na doktor para umayos ka, magaling ka. May mga dalawang putas dito. Okay. Basta ikaw ang gawin mo lang na magpagaling ka. Ako na bahala. Huwag mong problemahin ng hospital bills. Sino nakatulong? Di yung mayaman. Ganun ang magandang example. Kaya huwag niyong ugaliin na maging galit sa mayaman o galit sa may pera. I-admire natin sila. Sila ang nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Sila ang provide ng employment. Sila ang, kumbaga, sinasakripisyo nila ang reputation nila. Mahirap ang ginegosyante, akala mo ba?
At saka mahirap maging, yung bang, kung mabankrupt ka, nakakaya, di ba? O, nalugi na yung kapital mo, nabankrupt ka pa. Akalain mo yung risk na ginagampanan nila para lang mag-provide ng employment at saka, siyempre, kita rin, no? Pero ang isang motivation dyan is employment, eh. Diba? Kaya, ayun let's be on the same page, ha? Huwag tayong maging galit sa mga mayayaman. Maging mayaman tayo. Walang problema kung lahat ng Pilipino mayaman. Diba? Mambira. Ba't ka galit? Buti nga lahat tayo mayayaman, eh. Di ba? Yung mga OFW natin, babalik na sa Pilipinas, tayo na mag-provide ng employment. Kung maraming factory dito sa atin, maraming opening ng mga jobs, at saka magkukompete tayo, pataasan ng pasweldo. Di ba? Kasi law of supply and demand, eh. Kaya, mag-aspire tayong maging mayaman lahat. Lahat tayo. Huwag tayong maging galit sa mayayaman at saka sa pagyaman at saka sa pera. Dahil kung mayaman ka, pwede kang makatulong. Nakita mo yung example ko tungkol sa magkapatid na may sakit yung nanay na sa ospital. Sino nakapagpagaling sa nanay? Di yung mayaman na may pera. Diba? Yung iba, niro-romanticize pagka mahirap. Hindi, inaapi mo mga mahihirap, eh. Nagdasal yun. Nandun na siya. Kaya kahit na mahirap siya, nandun siya. Tama naman, di ba? What's so bad about it? Pero ang problema ay may bill sa ospital, eh. At saka it can give confidence sa nanay na may sakit. Pag may dumating na ako na bahala sa bill, huwag ka mo problema. Problemahin mo lang kumaling ka. See? Nakita yung pagkakaiba. Kaya tayo, maging mayaman tayo. Huwag tayong galit sa mayaman. Totoo to. Kasi, kung bukal ang puso natin, pag mayaman tayo, mas makakatulong tayo. Mas makapagbigay tayo ng pang-tuition ng mga pamangkin natin. Di ba? Sige, yun na lang. Medyo, yan, totoo to. Usap-usap tayo ng maganda. Next na pagkikita natin, iba naman topic. Sige, bye-bye. Good night sa inyo lahat.